Hindi apektado si Pangulong Marcos Jr. sa mga panggugulo ng kanyang mga kritiko. Ito ang nilinaw ng Malacanang sa kabila ng kaliwat ka ng kontrobersiya sa gobyerno ngayong nilinaw pa ng Malacanang na maling ambisyonin ni Vice President Sara Duterte ang paghalili sa liderato ng pamahalaan dahil nananatili ang kakayahan ng Pangulong mamuno sa bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Nananatili ang kakayanang mamuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang tugon ng palasyo sa kaliwat ka ng alingasngas na nag-uugnay sa pagkakaroon ng reset sa pamahalaan. Kabilang na riyan ang ilang panawagan ng umano'y pagbuo ng Transition Council at pagkakaroon umano ng Civilian Military Junta. Giit ng palasyo, nananatiling in control ang Pangulo. Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ni hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Sinalag din ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa umano siyang pumalit sa Pangulo sakaling magbitiw ito sa pwesto dahil siya ang una sa line of succession. Hindi raw katanggap-tanggap na manggaling sa bise ang ganitong pahayag. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Kaugnay naman ang mga panibagong pahayag ni resigned Congressman Zaldico patungkol sa maanumalyang flood control project, giit ng palasyo, mas mabuting tapusin na niko ang pagre-release ng mga video. Punto ng palasyo, nagkakaroon daw kasi ng inconsistencies sa mga video na paisa-isa ang pagre-release at tila bumabase sa reaksyon ng publiko. Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. Mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Samantala, mariinding itinanggi ni Castro ang voice clip na iprinisinta ni Senador Robin Padilla sa budget hearing ng PCO, kung saan nakikipag-usap umano si Castro sa mga vlogger. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Kinumpirma din ng Malacanang na bubuwagin na ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o OSA-PIEA matapos maitalaga ang kalihim nito na si Secretary Frederick Go bilang Acting Secretary ng Department of Finance. Gayunman, tiniyak ng palasyo na walang maaapektuhang trade negotiations dahil pamumunuan naman ito ng DTI. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.